Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Isang oras na nakalipas mula nung umalis si Jared. Galit pa rin si Lola kahit alam niya ang dahilan ng pag-alis nito. Ipinaliwanag ni Miguel ang lahat kung bakit siya umalis. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. May karapatan ba akong masaktan? Nasa bingit ng kamatayan ng dati niyang kasintahan. Ang babaeng hanggang ngayon mahal na mahal pa rin niya. Nakita ko sa mga larawan nila kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Ayaw man niyang ipakita sa akin. Nararamdaman ko ang sakit na nararamdaman niya. Mahal pa rin niya si Shalom. At ako ang pantapal sa sugat na iniwan niya kay Jared. Hindi ko akalain na maganda niyang mukha ay nagtatago matinding karamdaman. She had brain cancer. She's dying. Paulit-ulit na lumarawan sa akin ang mukha ni Jared nang sabihin niya ni Xander. Tinakasan ng kulay ang kanyang mukha sa sinabi nito. Napanood ko din ang video na nakuha daw ni Prince sa cellphone ni Shalom. Sa likod ng mga ngiti niya sa video, hindi mo maaaninig sa kanya ang pag-aalala na hindi niya malalampasan ang pagsubok na yun. Sadya sigurong may mga taong malakas ang loob kahit na mabigat na pagsubok ang kinakaharap nila. Imbis na magalit sa pag-iwan ni Jared sa akin, mas inintindi ko siya. Alam ko, yun ang kailangan niya ngayon. Alam ko, nasasaktan siya ngayon. Alam kong nahihirapan siya ngayon. Wala akong magawa para maibsan ang nararamdaman niya. Unti-unting sumilay ang mapait ng ngiti sa aking labi. Kanina ko pa gustong ilabas ang nababadyang luha sa aking mga mata, pero inaalala ko si Lola. Ayokong lalo siya magalit kay Jared dahil sa pag-iwan sa akin. Katwiran ni Lola, kahit pa naman pumunta si Jared doon, hindi naman niya mapapagaling ito. Kaya siya na lang ang humarap sa ibang bisita at umakyat na rin ako sa taas upang magbihis ng komportableng damit. Pagkatapos kong magbihis, nakarinig ako ng mahinang katok. Bumungad sa akin ang nag-aalalang mukha ni Sister Violi. Okay ka lang ba? Dahan-dahan akong tumango at ngumiti. Pero imbis na kontento sa sagot ko, lumapit siya sa akin at niyakap ako na mahigpit. Hindi ko alam ang dahilan ng pag-alis ng asawa mo. Pero kung ano man ang naging problema ninyong dalawa, ipagdarasal ko na maging maayos din ang lahat. Sambit niya. Kinagat ko ang ibabang labi at pinilit na hindi tuluyang maiyak. Ayokong pag-alalahanin sila sa pinili kong landas. Salamat po, sister. Paus na sagot ko. Aalis na kami. Huwag mong kalimutan na dumalaw sa bahay ampunan, ha? Naiiyak na sabi niya. Sunod-sunod akong tumango. Pilit na nilalabanan ng lungkot ng pag-alis nila. Bumaba ako upang magpaalam sa kanila. Nauna na kasing umalis ang iba pang mga bisita, maliban kay Miguel at Chloe. Nagpaalam na rin si Mother Eden na mahigpit lang akong niyakap. Kahit hindi siya magsalita, alam ko nag-aalala din siya para sa akin. Huwag po kayong mag-alala, kaya ko po to. Nakangiting sambit ko bago maghiwalay ng mahigpit naming yakap. Nakasakay sila ng isang minibus na pagmamay-ari ni Lola. Isa-isang nagpaalam sa akin ng kasama na rin mga bata na may ngiti sa labi. Kumaway silang lahat sa akin sa bintana bago umalis ang bus. Nangingilid ang mga luhang pinahid ko bago pa maglanda sa aking muka. Hindi ko na malaya na nakatayo na pala sa likuran ko ang dalawang kaibigan ni Jared. Okay ka lang ba? Tanong ni Chloe. Oo naman, kunwari sagot ko. Kanina ko pa kinukontak si Jared pero nakapatay ata ang phone niya. Wika naman ni Miguel. Huwag kayong mag-alala, naiintindihan ko naman siya. Sambit ko. Huwag mo sana siyang sukuan, Venus. Hindi ko alam kung ano o gaano kalalim ang pagmamahal niya kay Shalom. Pero sapat na nakita namin kanina nang iwan ka niya. Sana intindihin mo pa rin siya. Tanging ngiti ang naging tugon ko sa sinabi ni Chloe. Pagkatapos nilang umalis, umakyat na rin ako. Nagkulong sa kwarto. Nagpahinga na rin si Lola at hindi na nag-dinner. Tumaas daw kasi ang presyon, sabi ng private nurse niya. Gusto ko sana siyang puntahan at kausapin. Pero alam kong hindi rin yun makakabuti. Nagpasya na lamang ako mapag-isa. Kinuha ko ang phone ko at tatawagan ko sana si Jared.
Gusto ko sana kumustahin kung anong lagay ni Shalom. Kaya lang bigla kong naisip na baka makadagdag pa ako sa isipin niya. Ang pag-iwan niya sa akin kanina. Nahiga na lamang ako sa kama. Wala rin akong ganang kumain pa. Hinihila na rin ako ng antok. Nagising ako dahil sa kaluskos na narinig ko sa loob ng kwarto. Napaupo ako na makita ko si Jared. Jared, nag-angat siya ng tingin. Nakita ko ang pagod at pamumula ng kanyang mga mata. Nag-aayos siya ng bagahe sa maleta. Basta na lamang niya pinaglalagay ang mga yun na parang nagmamadali. Saan ka pupunta? Mahinahan kong tanong sa kanya. Susundan ko si Shalom. Nasa New York na siya. She needs me, Venus. Paus na sabi niya sa akin at pinagpatuloy niya ang pag-iimpake. Bakit? Bakit may sakit at kirot sa puso ko? Bakit nasasaktan ako ng ganito? Parang may matalas na kutsilyong bumaon sa puso ko. Magsasalita pa sana ako pero nagmamadalis na siyang nag-impake. Ni hindi man lang niya ako tinapunan ng ulit ng tingin. Mag-iingat ka, sambit ko. Nang matapos na siyang mag-impake, tumayo siya at binitbit niya ang maleta. Tumigil siya sa tapat ng pinto at nilingon ako. I'm sorry, sambit niya bago tuluyang lumabas. Nag-umpisang mag-unahan ng luhang kanina ko pang pinipigilan. Bakit ako nasasaktan? Bakit? Mahal ko na ba talaga siya? Bakit parang ayaw kong umalis siya? Pinahid ko ang luha sa mga mata ko. Natagpuan ko na lang ang sarili kong bumababa sa mahabang hagdan upang habulin si Jared. Nakita ko siyang papasakay na ng kotse. Jared! Tumingin siya sa akin. Humakbang ako palapit sa kanya. Kahit hindi ako sigurado sa sasabihin niya. Kailan ka babalik? Tanong ko. Gusto ko siyang yakapin pero hindi ko kaya. Hindi ko alam. I'm sorry, I have to go. Pagkatapos niyang sabihin yun, sumakay na siya ng kotse. Narinig ko pa ang pag-uutos niya sa driver na pupunta sila ng airport. Gusto kong tumiklo pa mga binti ko habang tinatanaw ang papalayong kotse ni Jared. Napakapit ako sa poste na nasa harapan ng bahay. Hindi ko na pinigilan ang paglandas ng aking mga luha. Jared's POV. Nang makarating ako sa kondo ni Shalom, matapos kong umalis sa reception ng kasal namin ni Venus, ay nadatang ko nakaupo si Prince sa sofa. Balisa siya, bakas ang pagkalugmok niya. Nakita ko ang nakaplay na video ni Shalom sa flat screen TV at doon na tuon ang atensyon ko. Hi love! Nandito ako sa ospital. Alam mo magiging proud ka sa akin. Nakaya ko yung masakit na physical exams. Karalgal ang boses niya. Nakita ko ang pangingilid ng luha niya. Kuha yun 2 years ago dahil sa date na nakalagay sa video. Kaya lang ang sakit pala. Hindi ko ma-imagine ang pagdadaanan ng mga bata nagkakaroon ng brain tumor nag-aya ko. Gusto ko sana hawak ko ang kamay mo habang kinukuhanan ako ng sample para mabawasan ang sakit. Pero don't worry, kapag naoperahan na ako, pwede na akong bumalik dyan. I missed you so much. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Alam ko kung gaano mo ako kamahal, kaya natatakot ako na baka masaktan ka ng dahil sa akin. Kapag gumaling na ako, sasabihin ko rin sa iyo ang lahat. At kapag inulok mo ulit ako ng kasal, 3 yes ang isasagot ko sa iyo. Nakangiti niyang wika sa harap ng kamera. Shalom anak, tama na yan, kailangan mo magpahinga para bukas. Sabat ng pamilyar na boses. Si tita, mami ni Shalom. Mom, kakausapin ko lang po sandali si Jared. I'm sure miss na po niya ako. Paliwanag niya sa kanyang ina. Kailangan mo na magpahinga. Araw-araw mo na lang kinakausap sa video si Jared. Hindi mo naman sinisend sa kanya. Saway pa rin ang mommy niya. Okay, mommy. Malungkot na sagot niya. At humarap ulit sa camera. Bye, love. I love you so much. Magpapagaling ako for you. Diba sabi mo, gusto mo ng Hindi na niya natuloy ang pagsasalita dahil napangiwi na siya habang hawak ang kanyang ulo. Mommy! Mommy, masakit! Shalom! Shalom! Nahulog ang kamera kaya nawala ang anggulo nito kay Shalom. Pero dinig pa rin niyang hiyaw nito sa naturang video. Nanginginig ang aking katawan. Napaluhod ako sa aking nasaksihan. Masaya ka na ba dahil nakaganti ka na? Nang uuyam na tanong ni Prince. Ano nangyari? Nasaan siya? Paus na tanong ko sa kanya.
Matalim niya akong tinignan pero wala akong pakialam. Umuwi siya dito dahil akala niya successful ang operasyon niya. Bago siya umuwi, nagpa-complete test muna siya. Pero positibo siyang magaling na. Dahil natanggal na ang tumor sa utak niya. Pero nung time na narinig niya tayong nagtatalo kay Miguel, natanggap niya mas mambalita na kailangan niyang bumalik sa New York dahil active pa rin ang cancer cells niya at may panibagong tumor na tumutubo sa utak niya. Mas agresibo ito, kaya mas magiging mabilis ang pag-atake sa kanyang katawan. Pero nakiusap siya kahapon, nakakausapin ka muna niya bago siya bumalik. Mahabang paliwanag ni Prince. Tumayo siya at nandulumong nakatingin sa akin. Pero anong ginawa mo? Hindi mo siya sinipot. Pinag-antay mo siya ng mahabang oras. Kung hindi ko pa siya sinundo, hindi ko pa malalaman na nakahiga na lang siya sa tabing dagat at walang kamalay-malay kakaantay sa'yo. Galit na sigaw niya sa akin. Tuluyan ang lumandas ng luha sa aking mga mata. Inalala ko ang huling sandali ng pag-uusap namin sa cellphone. Hindi ko alam na may sakit siya, Prince. Hindi mo alam kasi hindi mo inalam, Jared. Pinairal mo ang galit mo sa kanya. Kaya ka gumaganti at nagpakasal sa babaeng yun. Hindi mo hinayaan na makapagpaliwanag siya dahil binulag ka ng galit at pride mo. Ngayon anong gagawin mo? Susundan mo siya para makita mo ang kalagayan niya? Kung alam ko lang na hindi mo siya kayang pahalagahan, hindi ko sana siya hinayaang mapunta sa'yo. Kaibigan kita, kaya hinayaan kong maging masaya siya. Pero nagkamali ako. Pagkatapos niyang ilabas ang hinanakit sa akin, lumabas na rin siya. Patuloy ang pag-play ng video na hindi ko alam kung saan nanggaling. Hindi ko alam kung paano ilalabas ang sakit na nararamdaman ko. Pakiramdam ko unti-unting pinupunit ang puso ko. Ilang video pa ang nag-play sa screen. May masaya na kinakausap niya ako dahil tapos na ang therapy niya. May umiiyak siya dahil hindi na niya kaya. Nangangayayat siya dahil sa matinding sakit na pinagdadaanan niya. Gusto kong hawakan ang kamay niya sa tuwing nasasaktan siya. Gusto kong yakapin siya sa tuwing nahihirapan siya. Gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko siya. Pero huli na, nasaktan ko na siya at mas dumoble pa yun dahil sa galit na pinaramdam ko sa kanya. Love, matutulog na ako. Bukas na ang operation ko. Gagaling na ako. And I'm really excited. Uuwi ka agad ako dyan. I'm so sorry. Umiiyak na sambit niya habang nakahiga at nagpapaalam sa akin. Tuluyan na niyang sinarado ang mga mata niya. Shalom, I'm sorry. I'm so sorry. Tulala ako na natili sa sofa. Hanggang matapos ang napiplay na video ni Shalom, naubos na rin ang luha sa aking mga mata. Pero kahit ganun pakiramdam ko, may nakadagan pa rin sa puso ko. Sa loob ng 2 taon, sarili ko lang inisip ko. Hindi ko alam na kaya siya umalis, ay dahil sa matinding karamdaman na gusto niyang lagpasan mag-isa, kaya pinili niya akong iwan at saktan. At nang bumalik siya, sinaktan ko pa siyang lalo. Napuno ng galit ang puso ko nang sabihin niyang hindi siya nagsisisi na iniwan niya ako. Kaya lalo kong tinanggap ang alok ni Lola na pakasalan si Venus. Paano ko haharapin si Venus ngayon? Paano ko ipapaunawa kay Lola ang lahat? At paano si Venus? Sasaktan ko rin ba siya? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero sa ngayon, isa lang ang malinaw sa akin. Ang puntahan si Shalom at manatili sa kanyang tabi. Ayoko magsisi sa huli. Gusto ko siyang makita. Gusto kong humingi ng tawad at gusto kong bumalik kami sa dati. I'm sorry, Venus. Papasok na ako sa ospital kung saan dinala si Shalom. Naglakad ako sa pasilyo patungo sa kwarto niya. Habang papalapit ako, mas lalong bumibigat ang paghakbang ko. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin at kung ano magiging reaksyon ko kapag nakita ko na siya. Pero kailangan kong lakasan ang loob ko. Hindi ko alam kung galit ba siya sa akin dahil sa ginawa ko sa kanya. Pero handa akong tanggapin ang mga hinanakit niya. Mapatawad niya lang ako at mabawasan lang ang nararamdaman niyang sakit. Nasa tapat na ako ng pintuan ng hospital room ni Shalom nang biglang magbukas ang pinto. Tita! Jared! Anong ginagawa mo dito? Kunot noong tanong ni tita. Hindi niya kasi alam na susunod ako dito. Gusto ko pong makita si Shalom. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito. Ayaw niyang makita mo ang kalagayan niya. But, hinila niya ako malayo sa kwarto ni Shalom. Jared, mas makakabuti kung hindi mo na siya makita sa ganong kalagayan. Dahil yun ang gusto niya, tiling niya. Nag-umpisa nang mamula ang mga mata niya. Ramdam ko ang paghihirap niya. Malaki din ang pinayat niya simula ng huli naming pagkikita. Kinagap ko ang kamay niya.
Tita, please, let me see her. Gusto ko siyang makita. Hindi ko kaya na hindi ko man lang siya makausap, makasama at maalagaan. I want to stay here. Gusto ko siyang alagaan. Bagay na hindi ko nagawa sa nakaraang taon. Pagmamakaawa ko sa kanya. Pero Jared, may asawa ka na. Nabalitaan kong kinasal ka na. Ayokong si Shalom pa maging dahilan para magkaroon kayo ng problema. At alam mo din naman na ayaw ni Shalom yun, di ba? Paliwanag niya sa akin. Isa yun sa nagustuhan ko kay Shalom. Alam niya kung paano rumispeto, lalo na sa kapwa niya babae. Kaya siguro hindi na rin niya ako hinabol dahil alam niya ikakasal na ako sa iba. Tita, please, kahit ngayon lang pagpigyan niyo ako. Hindi ko rin kayang mapanatag kung hindi ko siya makikita at makakasama. Kinasal man ako sa iba. Si Shalom pa rin ang laman ng puso ko. Kung hinayaan lang sana niya akong alagaan siya, hindi ko sana siya nagawang sakta ng ganito. Gusto ko pong bumawi. Alam naman po ninyo kung gaano ko kamahal ang anak niyo. Kung yan ang mas makakabuti para sa inyong dalawa, wala akong magagawa. Mahinang sambit niya. Niyakap ko si tita upang magpasalamat. Hindi ko akalain na mauunawaan niya pa rin ako kahit alam niyang ikinasal na ako sa iba. Simula kasi na maging kami ni Shalom, nakita nila kung gaano ko kamahal ang dalaga at inaalagaan ko siya. Kaya siguro naging magaan ang pagtanggap niya sa akin. Nasa pintuan ako ng kwarto ni Shalom. Binigyan ako ni tita ng pahintulot na makapasok sa kwarto. Pero nagsuot rin ako ng proteksyon dahil maselan daw ang kalagayan niya ngayon. Kinakabahan man ako, kailangan kong lakasan ng loob ko. Dahan-dahan akong humakbang palapit sa kanya. Habang papalapit ako ay parang hindi ako makahinga. Nakita ko kasing nakahiga siya sa puting kama, mahimbing na natutulog. Ngunit napatakip ako sa aking bibig dahil sa nakita kong itsura niya. Wala na ang maganda at itim niyang buhok. Nakatakip na ang ulo niya ng kulay itim na bonnet. Halata sa kanyang mukha na hirap siya. Malayo pa lamang ako na paluhod na ako sa sahig. Ang masayang larawan ng mukha at ngiti ni Shalom, unti-unti nang nabura sa aking alaala. Hindi ko napigilan na mapahikbi. Ang sakit. Iniisip ko pa lang ang hirap na pinagdaanan niya sa loob ng ilang taon para na akong nauubusan ng hininga. Napayuko ko sa sahig at hinayaan kong tumulo ang luha ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang nakikita siyang ganito. Jared, sambit ng mahinang tinig. Pinunasan ko ang aking luha upang hindi niya makita. Tumayo ko't lumapit sa kanya. Nakita ko ang malaking butil ng luha sa sulok ng kanyang mga mata. Paano mo nalaman? Nahihinang tanong niya. Sinabi pa ni Mami sa'yo? Siya ba nagpapunta sa'yo rito? Umalis ka na. Okay na ako. Gagaling pa naman ako eh. Hindi mo na dapat ako pinuntahan pa dito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan mag-isa mong harapin to? Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Paus ang boses na tanong ko sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya at dinala yun sa labi ko. Kaya hindi ko sinabi sa'yo dahil ayoko masaktan ka. Kung sakaling hindi ko malagpasan to, ayokong maiwan kang mag-isa at umiiyak sa pagkawala ako. Kaya mas pinili kong iwan ka na lang sa ganon. Para hindi ka mahirapan na tanggapin ang lahat. Humihikbing sagot niya sa akin. At sa tingin mo, nakatulong ang pag-iwan mo sa akin para hindi ako masaktan? Nabawasan ba ang paghihirap mo dahil wala ako sa tabi mo? Gusto kong maging bahagi ng sakit na pinagdaraanan mo, Shalom. Gusto kong alagaan ka, pero pinagkait mo sa akin yon. Gusto kong harapin at samahan ka, hawakan ng kamay mo. Nang sa ganun, mabawasan ang takot mo. Pero hindi. Hindi mo ako hinayaang gawin yun. Sa halip, tinulak mo pa ako palayo sa'yo. Hindi ko na rin napigilan ng sunod-sunod na pagpatak ng aking luha. Nahihirapan ako makita siya sa ganitong kalagayan. I still love you, Shalom. Please let me take care of you. Buong pagmamahal ko siyang tinignan. Pinunasan ko ang kanyang mga luha. Mamamatay na ako, Jared. No! Hindi ako papayag. Gagawin natin ang lahat para mabuhay ka, para gumaling ka. Kung kailangan lahat ng pinakamagaling na doktor ang tumingin sa'yo, hahanapin natin sila, gumaling ka lang. I won't give up on you. Please, Shalom, lumaban ka naman for me. Ako magiging lakas mo. Basta gumaling ka lang, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Jared, please don't make it hard for me to leave you like this. Start with your own life, with her. With your wife.
Unang beses ko pa lamang siyang nakita, ay nung magiging masaya kang kasama siya. Kaya panatag akong aalis bitbit ang pabaon ng masayang alaala. Nakangiting wika niya sa akin. Hindi, hayaan mo kung alagaan ka. Love, aalagaan kita.